Nabusog kayo sa mga pagkain na narito. Marami pa doon. Kung di ko alam kung kasama yung nandun eh, no? Nagpapasalamat po kami mag-asawa sa inyong partisipasyon dito sa aming 16th birthday ng Family Salvador. Bilang mag-asawa, si Cantigo at saka si Resty Salvador, may si Kai Salvador na rin. At tanging maiiwan ko lang sa inyo na mensahe ay walang iyakan ha. Naranasan namin mag-asawa nung kami ay nagsimula pa. Talagang ulitin namin na kami ay nagsama kami ng ang aming mga magulang ay hindi ko naman masabing mahirap pa sa daya, no? Talagang mahirap. Oo, mahirap talaga yung buhay noon. Eh ngayon, kasama kami sa hirap ngayon. Tutusin niya, kung ikukwento namin ang buhay, eh talagang ang binig ng postro, wala kami. Oo, wala kami. Gusto mo namin sunugin yung bahay namin. Talagang hindi namin masusunog kasi wala kami nila eh. Wala kami posporo. Nangungutang kami sa tindahan. Nangungutang kami sa tindahan habang ako'y nagtatrabaho dito sa Maynila. O sa Cavite. Uuwi ako, pambayad ang mga utang yung sweldo ko. Tapos, yung patitira, ipapabayad pa na sa utang. Ang masaya kami sa aming pagsasama, binigyan kami ng Panginoon ng dalawang kambal. Ay, dalawang kambal. Ay, isang kambal. Si Daryl at saka si Darwin. Ayan. Akala ko, noong mga panahon na yun ay napakaswerte namin dahil panganay pa lang, may kambal na kami. Lumaki yung dalawa na talagang masasabi ko na siguro pinagpala kami ng Panginoon dahil pagsasama pa lang namin ng mag-asawa ay may kambal na kagad. So hindi natapos doon yung buhay, nagpatuloy-tuloy hanggang 6 na taon na kami nagkasama bilang mag-asawa. Niripil kami ng Panginoon sa pamamagitan ng Matthew 6:30, ano po? Sa ang maglalaman ng Matthew 6:30. Hindi sa 33 yung 30 muna. Ang sabi kasi ko na ang mga bulaklak daw ay inalagaan ng Panginoon. No? Tapos, kinabukasan ay wala na. Tapos, sinabi doon na ganun daw ang aming pananampalataya. Pero kung babasahin natin yung 33, ito yung mensahe ko sa inyo na nabibigay sa amin ng Panginoon hanggang ngayon na amin ang nararanasan yung unahin muna natin ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya ang higit na ating pangailangan. So ito na, natama namin ito ngayon, natama namin bilang mag-asawa. Dahil sa dinaanan namin, binigyan kami ng 4 na anak na lalaki. Kaya ngayon sorpresa para sa amin mga bagay na ito.
Ano, yung saksi kayo, saksi tayong lahat, at sinasaksihan nila yung ilang mag-asawa, yung nangyayari sa buhay namin ngayon. Although na hindi naman kami ganun kayaman, ano, marami lang kaming lupa. Pero, nakikilupa na. Ano ba ang nakikita ko, ano, papunta na kami doon eh, no? Papunta na kami doon, kasi sa totoo lang, wala na kaming pinag-aaral. Wala na po kaming pinag-aaral ng mag-asawa. Totoo yung sinabi ng Panginoon, kung talagang unahin muna natin ang kaharian ng Diyos, ibigay niya, wala pang yung pangangailangan, higit pa. Tama, higit pa. Saksi yung mga magulang namin, yung pamilya ng mga napangasawa ng asawa namin. Hindi ko naman sinasabing napaka-perfecto ng buhay namin mag-asawa. Ang sinasabi ko, Napakasawa namin. unahin talaga natin ang karya ng Diyos. Unahin. Ito, binimensahe ko sa aming mga anak. Although nasa maganda silang kalagayan, unahin pa rin natin ang Panginoon, ang karya ng Diyos, na kayo ay mapabilang. Itutuloy ko ito ng aking asawa. Ayun, magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko nagpapasalamat ako una sa Panginoon. Dahil, ayun nga, tulad ng sinabi niya na think first the kingdom of God. And nagpapasalamat ko sa Panginoon sa mga biyaya niya na hindi natin inaakala na yung palang ating mga hinihiling ay mas more than pa doon sa ating mga kahilingan. Ang ating verse naman ay yung sa Jeremiah 29:11. Ano ba yun? For I know the plan I have for you. Teka. Ayun. The plan, ayun. Plans to prosper you and not to harm you. Yung mga plano sa atin ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti at hindi sa ating ikasama. Ayun. Yun yung verse na pinaghahawakan ko ngayon. Yung magkaroon man tayo ng acts down, yung mga acts na pinagdadaanan natin is lesson for us, or lesson for me and for us. And yung pala sa mga acts natin ngayon, sa down natin ngayon, ay mayroong mas magandang plano ang Panginoon para sa ikabubuti natin at hindi sa ating ikasama. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aking kaarawan na ito, sa aking birthday, na hindi ko expect na ganito, may handaan na ganito. Sabi nga ni Tito Jeff, ni Pro, sabi siya sa bakong handaan, ano ba ang plano, parang ganyan. Sabi ko, hindi ko alam. Wala akong alam, basta nandito lang ako, sabi ko ganyan. Nandito na doon ako sa Laguna, sa farm. Ganun lang, wala kaming wala akong expect na ganito na pagkakanda. At nagpapasalamat ako ulit sa Panginoon sa aming mga anak na nagpursige. Dito ako naiiyak sa mga kasi siyempre, alam natin yung hirap ng pagtatrabaho nila, pero sa kagustuhan nila na makapagbigay or mapasaya ang pagkulang nila is sabi ko nga kay Darcy ay siyempre mga anak yung mga asawa niya, kailangan niya ng pera niya. Diyan ko ba sabi ko ano kung na kayong kasi nga kailangan mo ng pera. Aba,
bilang isang magulang ay nasa Bible din naman yun na ang iyong magulang ay parangalan at iginhawa ang iyong buhay. Ganyan ang sinabi ng Panginoon. Kaya, nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil ang aming mga anak ay may ganyan na puso na umulong sa magulang. Kaya, magod na nagpapasalamat ako at nagbibigay ng pamulit pa sa salamat sa Panginoon. Pagkapat araw-araw ay yun ang sinasabi ko sa Panginoon or idinadalangin sa Panginoon. At hindi naman nagpupulang ang Panginoon. Sabi din sa Psalms 23 na ano yung sinabi doon na God will provide, parang ganyan ang sinasabi. Kaya ito ang salamat ko sa Lord sa lahat ng mga biyaya at pagpapala sa bawat araw sa aming buhay ng mag-asawa na kahit wala kaming trabaho ay nanoon pa rin yung mga biyaya at pagpapala nila. Kaya ipinapadaan niya siyempre sa aming mga anak. At salamat sa lahat ng mga biyaya niya. And salamat sa bawat isa na nandito ngayon. Kuya Ed, nakita niyo ba yung talaga ni Kuya Ed? Nakarating pa rin siya dito. At yun, kay Kuya Ed, ayun, ang mga gwapo ngayon ng maganda. Yung tatlo na yun, aking kumare. At kumpare, inaanak yung aking apat na anak. Ayan sila, si Kuya to, ayan. At eto naman si Buntis, kahit Buntis, na nahihirapan sa kanyang dahil malapit na siyang manganak, pinilit ang makarating dito. At si Maricor, ayun, na nakasubaybay. At sa nanay, pagdating mo, pagbabayo nito, susunduin namin kayo dito sa Pihero. Susunduin namin, dapat sa Laguna kami susunduin, hindi na kami nasundo dahil walang driver. Tapos, sa kumari ko, yan yung kumari ko maganda na yan. At ayan, kay Dari and Clarice na talagang ano lang sila, yung monitor lang kung ano nang dapat gawin. Sabi niya, in-invite niyo ba si paring Elmer? Wala naman silang masama. Wala naman silang masabi. Siguro, sabi ko, kaninang papunta na kami dito, babalik ba si Michael? Sabi ko gano'n. Dahil siyempre, susunduin niya ako sila Ana. Sabi ko, sabi ni Sel, hindi sila kasama. Bigla akong nalungkot. Kasi siyempre mga kapatid ko yun, kasi hindi sila invited, di ba? Parang kami lang ba? Pag ganyan ba? Kaya medyo nalungkot ako. Kaya, nung makita ko sila dito, nung nag-direct nung paano na kami, medyo nasiyahan ako. At, ano ba yun? Nagkaroon ng joy in my heart. At, ayun, yung maganda kong inaanak, maraming salamat na nakasangga dito. At ayun, doon sila sa family ni Michael, maraming salamat. At mas tumaya pa ako, nung nakita ko ang taga-Mark ko family. Maraming salamat sa bawat isa sa atin. At sila pastor ay, ayun, malis na. Salamat sa kanilang special papunta rin. Tatay, happy birthday, happy birthday, happy birthday, nanay, tatay. Ano, sino yun? Happy Daddy birthday Darcy. po, nay, tay. 16 na pa kayo? Po ay maraming birthday po ay celebrate natin, no? 70, tapos 80, tapos 90, tapos 100, para may 100k kayo. Always pray po sa inyo ng good health, protection sa Panginoon. Maraming salamat po, Nay, tayo sa buhay ninyo. Napakabuti niyo po sa amin ng mga anak niyo. Mahal na mahal po namin kayo, Nay, Tay. Tingalo ko po, Nay, Tay, malapit niyo na makita. Enjoy po kayo dyan. Bye-bye.